Marami tayong mainit na nangyari dito sa Pilipinas na dapat nating talakayin, dapat nating himayin at dapat nating pag-usapan para malaman ng ating mga kababayan. So, wag na nating patagalin ha. Dito tayo sa mainit-init na issue ngayon dito sa atin, etong China. Ay, grabe yan ha. Yung Chinese embassy rito, nagagalit kasi ang kwento pala niyan, si Commodore Tariela ng Coast Guard. Parang meron siyang yung picture ba yun? May selfie picture kasi yan. May selfie picture. Nasaktan kasi yung China kasi nakikita yung presidente nila. Siyempre, ginodiyos nila yung presidente nila. Caricature. Nasa TV. Ang sabi naman, hindi naman daw siya yun. Kamukha lang daw. Kamukha kamukha lang daw. Pero hindi naman daw siya. Pero syempre, ipinagpapalagay nung China na presidente nila yun. Na parang nabastusan. Nabastusan daw talaga. Binabastos. Kay sa ginawa ni Tariela. Binabastos daw natin. Parang tayo pa yung bastos. Pero kung titingnan mo ha, sa mahabang panahon, tayo yung binastos ng China. Yung teritoryo natin, hindi na nga nirespeto yung ruling ng UNCLOS, di ba? Inaagaw na nga halos yung teritoryo natin. Hindi pa tayo nabastos dyan. Yung exclusive economic zone natin, halos masakop na nila. Ngayon yan yung sinasabi ng marami natin mga kababayan na hindi naman natin binabastos yung China. Silang araw kasi talaga ang gumagawa niyan. Kasi yung pangbubuli sa ating mga mangingisda doon sa West Philippines na hindi naman lingid sa ating kaalaman. Alam natin yan kasi nga nababalita. Meron pa dyan, sundalo, naputulan ng daliri. Ngayon, ang maganda dyan, etong si PBBM, suportado niya yung mga opisyal ng Pilipinas na nagbigay ng statement patungkol dyan sa issue na yan. Kung hindi ako nagkakamali kahapon, nagugulat ako doon sa Siam na hindi pumirma sa resolusyon ni Senator Kiko Pangilinan kung saan kinokondena niya yung panghihimasok ng Chinese officials sa mga sinasabi o ginagawa ng ating mga Philippine officials katulad ni Commodore J. Tariela. Maling-mali po yun. Sinabi ko nga sa aking editorial, dapat sa mga ganitong sitwasyon na kung saan sinasaklawan ng ating soberenya, ang ating karapatan bilang sovereign nation, ay dapat lahat tayo nagkakaisa. Ang problema, itong mga senador natin, siyam sila, no? Mas kinakampihan pa ang Chinese officials, ang Chinese government, kesa sa ating mga public officials na ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin. Maganda isa-isay natin yung siyam na senador na yan. May picture pa tayo yan. dyan. Sige. Si Amy Marcos, number 1. Expected mo naman yan Si Rodante Marcoleta, isa pa yan. Nakipag-meeting pa sa mga opisyal ng China. Si Bongo, si Bato de la Rosa, na hindi pumapasok. Si Pia Cayetano, at ang kapatid niya na si Alan Peter Cayetano, si Robin Padilla, si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Itong mga tao na to, nakasuot pa ng West Philippine Sea noon Sa basketball. Sa basketball, di ba? Defend the West Philippine Sea. Tapos simpleng resolution, calling out yung ginagawa ng China at ng Chinese Embassy sa Pilipinas, hindi nila magawa. Siyempre kung binanggit mo yung mga sinasabi mo mga pro-China, banggitin din natin yung mga kabayan ng mga senador gaya ni Vicente Soto, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Rafi Tulfo, Wing Gatchalian, Lauren Legarda, JB Ercito, Bamakino, Camille Villar, Mark Villar, Jinggoy Estrada at Lito Lapid. Etong mga senador na to 15. Correct. Yung mga pro sa resolution. Talagang hinahangaan ng ating mga kababayan. Talagang bilib sila sa mga senador na to dahil nakikita ang talagang pagiging makabayan sa puso't isipan nila. Di gaya dun sa Siam, ewan ko lang kung bakit anong dahilan nila hindi sila pumirma dun sa resolution na para rin naman sa atin. Total pre, tinanong mo yung dahilan. Posible sa isang dahilan yan, baka na-sponsoran yan during the campaign, baka pinondohan ng China yan Kaya sila lang nakakalam yan. Or ngayon, may retainer yan, takot yan na pakawalan yung China, kaya ganyan, todo tanggol pa rin sila sa China. Naisip ko dapat merong tayong bagong batas. Ang nire-recommend ako sa ating kongreso ay magkaroon tayo ng Anti-Makapili Act. Feeling ko ang ating mga batas ngayon ay hindi na sapat, no? Para tuliksain yung mga kapwa nating Pilipino na imbis kampihan natin mga public officials. Kasi ang soberenya na ng ating bansa, ang buhay na ng ating mga kababayan at ang ating bansa ang nakasalalay dito. So dapat sa mga ganitong sitwasyon, nagkakaisa tayo. Gusto ko sana tayong mga Pilipino kapag may mga ganito tayong mga public officials, tandaan na natin para sa susunod na eleksyon, wag na natin iboto. Napakaganda niyan. Kaso ang problema, hindi yan ang katotohanan dahil marami tayong mga kababayan na medyo kapanalig nila yung utak maliit. Ito linawin lang natin, disclaimer wala tayong problema sa bansang China Correct. Wala tayong problema sa mga citizens ng mga Chinese. Wala tayong problema dyan. Sa katunayan, marami rin tayong viewers dyan sa China. Ang pinag-uusapan natin dito, yung issue dyan sa West Philippine Sea. Yan yun. Yung China, walang problema. Yung mga Chinese people, walang problema sa atin yan. Doon tayo sa issue. May nagsasabi din, itigil ninyo yung pagpapadala ng mga produkto. Yung trade agreement between China, itigil. Hindi yun Hindi yun yung usapin. Yung usapin natin, yung issue dyan sa West
Philippine Sea, nasa Pilipinas yan at hindi nyo pwedeng kamkamin yan. Oo naman. O basa tayo ng comment. Anong oras na ba? Dapat ganyan din ang gawin sa Pilipinas para wag iboto yung mga pro-China. Exactly, no? Ipakita nila, itong senador na to, pro-China ba yan or against China or pro yan sa pagtatanggol sa West Philippine Sea or kontra yan. Magandang idea yan, no? Sa nalalapit na eleksyon. Marami na ang mga gising, kilala na ng taong bayan yung makakaliwa, I mean yung mga pro-China. Exactly. Sabi ni Melanie Adonis, dami kasi bobotante. Totoo po yan. Salute po sa pro-nation Senator Sen. Salamat. Root LG. Sabi ni Carlo Borromeo, atin ang West Philippine Sea dapat ipaglaban ang teritoryo ng ating bansa. Dina O'Brien, no? We need to observe a deserving candidate by the way he speaks, behave, his demeanor, lifestyle, dignity, and respect the rule of law. Ito dapat ang criteria ng isang politiko. Dumako na tayo sa third segment natin. Ito, good news din ito. Ito pong zero balance billing policy ng ating presidente. Dumami po yung mga kababayan natin na nakikinabang dito sa zero balance billing. Ibig sabihin po, ikaw man mahirap, ikaw ay middle class, ikaw man ay mayaman, pag na-confine ka sa basic ward accommodation ng DOH hospitals yung pinapatakbo po ng DOH, na-confine ka, zero po yung inyong bill. Kaya marami pong kababayan natin ang tuwan-tuwa dahil hindi na po nila problema yan. Diba? Iisipin na lang nila yung recovery, yung paggaling nila dahil sagot na po ng gobyerno. Alam mo maganda tong ginawa ni PBBM na hindi lang para sa mahirap Anyway, mahigit 1.3 million na po na pasyente ang nakinabang. Biruin mo 1.3 million patients ang nakinabang po dito sa zero balance billing policy. Isang taon pa lang yan. Isang taon pa lang yan. Isang taon pa lang. Ang daming natulungan, no? Napakaraming ganyang kwento. 1.3 million po na Pilipino ang natulungan. Binayaran po ng hospital bills nila, umabot po ng 74.65 billion. Sagot po yan ng gobyerno mula July hanggang December 2025. Etong 74 billion, ito yung gastos ng gobyerno sa zero billing. Oo, kasi syempre, kailangan nilang palabasan yan, paluwalan nila, babayaran nila sa gobyerno. Yan mga ka-BBM Ibig sabihin, yung amount na yan ay hindi ninanakaw ni PBBM. Hindi kasi siya mandarambong. Hindi siya nabubulsa. Kaya yung pera na yan ay napapakinabangan ng ating mga kababayan, which is dapat. Diyan mo makikita yung malasakit ng isang Marcos. Correct. Ilang tao na natulungan? 1.3 Last billion. year lang yan. Kaya yung mga kababayan natin may purpose lang para siraan ng proyekto na yan, no? Pag may nagsasabi na hindi totoo yan, dapat alamin agad. Saan ka ba nagpaano? Saan ka ba nagpa-hospital? Saan ka ba nagpa-confine? No? Para malaman natin. Dahil imposibleng hindi implement yan ng DOH hospitals dahil ang Pangulo ang nag-utos tungkol dyan. Kaya mga ka-BBM kahit may kaya ka, kahit may pera ka, inuulit ko sa panahon ni PBBM, pag nagkasakit ka, punta ka sa public hospital. Merong zero billing doon. Dito tayo sa mga rice processing systems. Nako, ang ating presidente po itinutulak niya po yung pagtatayo ng additional na 300 karagdagan po na modern rice processing systems o RPS para mapataas po ang kita ng ating mga magsasaka at mapatatag po ang food security sa bansa. Sige, move on tayo sa ating last topic na ito, no? Inaprobahan na po ng Economy and Development Council kung saan po si presidente yung itong National Digital Connectivity Plan. Ano ito para sa ordinaryong Pilipino? Ito po yung plano na magre-reduce ng cost sa internet. Kung ang ginagastos mo halimbawa, 100 para sa isang linggo, no, internet connection mo. Once na ma-implement po properly itong plano na ito, connectivity plan na ito, pwedeng ma-reduce yan into almost half or more or less half the price. Pag na-implement yan ng maayos, baka kalahati na lang yung presyo niyan. Bukod yan sa pagbibigay ng internet access doon sa mga remote, geographically isolated areas. Kasi ang gusto ng ating presidente, yung kasulok-sulukan ng Pilipinas, may access sa internet. Kasi halos yung buhay natin ngayon, lahat ay nasa internet na. Aprobado na po yan ng ating presidente. So mga ka-BBM, maraming salamat sa suporta nyo at panonood nyo at pagsama nyo sa amin dito sa ika-4 na episode ng Salamat PBBM para pag-usapan ng mga proyekto at malasakit ni PBBM. Baka sabihin, sip ko kay First Lady. Sip ko masyado. Ayan, para pag-usapan ng mga proyekto ni PBBM. Yan. Hanggang sa muli, sapahan nyo kami sa susunod. Palerista po. Mga kayayam, pagpatuloy nyo lang po ang mag-suporta sa amin at pag-follow sa amin. No? Yayam Dizon po, kung yung hindi pa po nakaka-follow sa akin, please follow me. At sana po yung mga nanonood ngayon, no, i-share nyo po yung ating podcast para mas marami pa po tayong kaibabayan na makapanood dito. Mga ka-copy, mga ka-BBM, maraming salamat po sa pagsama at pasalamatan po natin yung mga tao na tumutulong sa atin, laging tumutulong para maging effective po yung ating Salamat PBBM podcast. Of course, si 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday at ang bagong Pilipinas Studios. Maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat po sa pagsama. Maraming salamat at magandang gabi po.